Okay, good morning po muli everyone. So today po ay meron po tayong important update mula po sa company. Ito po ay naganap during the leadership meeting last Thursday at very important po itong pag-usapan natin, especially po sa may mga Corbit token para magkaroon po kayo ng option kung paano po natin mapaparami o paano natin pagkakakitaan yung mga naipon po nating mga Corbit token. So ayan, di na po natin patatagalin at magpapaliwanag po tayo doon sa nakuha nating PowerPoint sa naganap nga pong meeting. So muli papakilala lang po muna tayo Ako po si Director to Star Eddie Onya ng Team Europe International at patuloy po tayong naka-update, nakaabang sa mga nangyayari sa ating C1 company dahil po ay malapit na pong dumating yung mga matagal na po nating mga inaantay, kung kaya ay stay tuned lang po kayo dahil sa mga susunod na araw ay marami po kayong makikita na mga magandang mangyayari po sa ating company. Pero bago po 'yon ay atin po munang i-share yung ating pong nakita na mga binigay na update sa atin ng ating C1 company nung Thursday nga po. So allow me to share my screen at papasok na po tayo sa ating pong update. Okay. So pinag-usapan po nung Thursday with the Web3 team sa pangunguna nga po ni Sir Chris, siya po yung ating Web3 director na gumawa nga po ng ating Corbit token at ito po yung kanilang ipinaliwanag about po dito sa tinatawag na CBIT pledge Pero bago ang lahat ano po ba itong ibig sabihin ng pledge So kung atin po itong bibigyan ng ibang kahulugan, so yung pledge po ay isang promise o isang sacrifice sacrifice na yung ating pong mga Corbit token ay pwede nating i-sacrifice o i-pledge para para po ipalit sa ibang asset, parang ganun siya kasi ibo-burn po kasi yon yung mga Corbit natin dito sa pledge. So yun po yung pag-uusapan natin at medyo malalim po ito at yun lang pong aking nalalaman, yung pwede kong i-share sa inyo, although ito ay na-share na ng ating manager Sir Loreto kasi sabi ko na kung pwedeng ma-record para mapanood po ng mga hindi naka-attend ng meeting kasi exclusive lang po nga yun sa mga leaders. Kung kaya ay mapapanood nyo po yung kabuuan po ng paliwanag noon by Sir Chris pwede nyo pong hingin yung record sa akin para ibigay ko po sa inyo yung English. So ngayon, tatagalogin natin para ito sa mga kababayan natin para po mas maintindihan natin So sabi dito, the CBIT, you think you know. So ano ba yung alam natin tungkol sa CBIT? So CBIT yan po yung ticker ng Corbit token. Ayan, yan po yung pinaka-ticker niya. Ayan po yung makikita nyo soon sa mga global exchanges yung ating Corbit. At si Corbit po ay inilaunch noong October 2024 sa Abu Dhabi. Yan po yung ating very own
token ng ating C1 o ng Crowd 1. Ano ha? At sa ngayon po ito ay may value na pong 0.05 cents of a dollar. Yan ay makikita nyo po yan sa inyong C-Link wallet. Ano ha? Pupunta lang po kayo doon sa portfolio at makikita nyo po yung actual price niya po sa ngayon habang nasa loob pa siya, wala pa siya sa exchange. So ngayon ay i-explore po natin si UNX. At ano naman ba si UNX? Yan po yung ating very own exchange, ano ha, na sabi ni Sir Chris ay ilalans na po yan within this month, this July. Pero uunahin po muna nila yung CBIT pledge. Ano? Uunahin muna yung CBIT pledge. At yan nga po yung medyo malalim ng konti pag-usapan natin kung kaya ay dahan-dahan, maintindihan din natin pag nag-launch na siya. So, sabi dito rin, I discovered the benefits of pledging the CBIT. Ano, i-discover po natin kung ano yung magiging benepisyo sa atin nito ng mga Corbett holders kung tayo po ay mag-pledge ng ating CBIT. Ano, then, learn how the pledge works. So, paano siya gagana? Ano, paano ba gumagana yung pledge pag pledge na natin o ating pong sinacrifice yung Corbett natin? Ano, then, next step for leaders. Ano yung mga susunod na hakbang na gagawin natin? Okay ha? Next. The CBIT you think you know. So alam naman po natin ang CBIT pag hindi pa po ninyo naintindihan yung pong streaming na ginawa ng ating CBIT, hindi po kasi ito, although may mga CBIT po tayong naipon sa ating mga wallet, hindi po ito yung agad na darating sa atin. So may tinatawag tayong streaming. At sa streaming na yan, may vested schedule po yan para po ma-stream lahat po yung maximum supply na 10 billion po maximum supply nito. At bago po yan ma-distribute lahat, o bago po yan ma-launch lahat, bago po yan mailabas lahat, ay meron pong vested schedule na 8 years. 8 taon po yan bago po mag 100% na makikita na natin doon sa circulating supply. Kasama po yung mga naka-stake at yung mga ibo-burn natin na nagagawin nga pong NFT. Then we have the limited CBIT use cases. Limited lang po yung mga paggagamitan sa kanya sa ngayon. At magkakaroon po yan ng high demand for liquidity. Ibig sabihin, magkakaroon kasi ng malaking demand doon sa gusto na siyang pirahin, gusto na siyang i-convert kasi matagal nga tayong nag-antay para mapera yung mga naipon natin noong na mga CWA rewards, loyalty points na na-convert into CBIT, plus yung mga nabili nating mga NFT packets na may mga CBIT din. Then, need for a stronger platform integration. Alam naman po natin na once na nag-launch na po yung ating Corbett token sa global exchange, volatile po kasi ang lahat ng cryptocurrency dahil taas baba po yung price niyan. Kung kaya naisipan ng Web3 team na gumawa ng isang stable na asset na i-convert natin siya sa stable na asset na yun nga po na magkakaroon tayo ng reward. Okay ha? So yun po yung ating pag-uusapan dito sa mga susunod na slides. Okay. Introducing the UNX. Yan. Ito na po yung ating very own exchange. Na sabi dito, new exchange launching in July to August 2025. So bakit linagay nila na July to August? Kasi ang sabi ni Sir Chris ay of course gagawin din po yung protocol kagaya ng mga nakaraan na magsisimula po yan sa mataas, pababa. So this July ay sisimulan na po siyang i-launch sa mga top leaders, sa top leaders, then and so on and so forth hanggang sa makarating po sa pinakamababang rank team leader. So once nag-launch na siya, it will offer trading na po siya. Mag-offer na po siya ng trading
At yung trading po, iti-trade po yung CBIT natin. Ito po yung good news mga kapatid. Iti-trade na po yung CBIT natin sa top 10, sa top 20 cryptocurrencies. Ano ba yung mga top 20 cryptocurrencies? So I will name few. Yung top 1 natin yung Bitcoin, top 2 ay Ethereum, then nandiyan yung USDC, USDT, Polygon, Solana, etc. Top 20 po yan na ititrade. Imagine mo yun, yung CBIT natin once na nag-launch na po yung ating UNX exchange ay maititrade na po natin sa top 20 cryptocurrency. Okay? At ang main goal po ng ating company once na na-launch na po yung ating UNX exchange ay papasok po siya sa top 10 crypto wallet sa buong mundo. Ano ba yung mga nasa top na mga crypto wallet kagaya ng Coinbase, Binance, Bitkit, OKX, etc. So, ang main goal ng ating company ay makapasok po tayo sa top 10 crypto exchange wallet. At bakit ganon ka positive na makakarating tayo doon? Dahil meron po tayong napakalaking user base. So imagine niyo po 'yon. We are 70 million members of C1 alone. Imagine mo yung 70 million members ng Crowd1 pa lang po 'yon. Kahit nga 10% ka lang po noon mag-utilize nito, di siguradong talaga siya, talagang makikilala yung ating UNX exchange. Then ang maganda sa kanya ay tayong mga member ng C1 ang magiging pioneer dito. Kung ano man yung mga benefit na makukuha natin sa loob ng UNX exchange, tayo yung makikinabang of course na mga pioneers na mga nauna nga po. Okay ha? Ayan. So, once na nag-launch na po yung UNX natin this July, so it will offer trading, yung nga po sabi ko, ititrade siya sa top 20 cryptocurrency, staking, ma-staking din po tayo, exclusive opportunities. Maraming opportunities na mag-aantay doon sa ating UNX exchange. Built in together ceiling chain for transparency and security. Kasi nga po ay Kuligato, ito ay kumbaga ay teamwork sila ng ating ceiling wallet na under ng ceiling chain sa sariling blockchain din po natin yan ng C1 and empowering C1 network pioneers. Nakita niyo po, empowering the C1 network pioneers. Tayo kasi yung mga pioneers na mga member ng C1 habang wala pa siya sa public. Kung kaya i-grab natin lahat ng opportunity sa pagiging pioneer po natin dito po sa ating pong C1. Kaya sabi dito, a new opportunity is to pledge the CBIT. So yung i-exchange po natin yung unvested CBIT for an UNX NFT ownership. So ang pagkakaintindi ko po dito, 'di ba yung ating mga CBIT, yung mga Corbit natin na naka-stream, yan po ay may vested schedule nga po na 8 years. Kung mapapansin ninyo, yung mga mababaang package, unlit lang po yung nakukuha nilang percentage sa streaming everyday. So ang pagkakaintindi ko dito, instead na mag-antay tayo ng 8 years, ito po ay option po ito, optional po ito nasa inyo pong decision ito. Instead na mag-antay tayo ng 8 years, ang pagkakaalam ko sa unvested token na yan ay pwede na nating i-swap yung ating mga naipon na Corbit into the UNX NFT. Kasi yung pong pledge na sinasabi ay isa-swap po natin o i-burn po yung mga Corbit into UNX NFT. Para magkaroon tayo ng UNX NFT ownership. Then pag na-swap na siya o i-convert na siya sa UNX NFT,
it will grant exclusive access and rewards. Ayun na siya. Ayun na siya yung sinasabi ko sa inyo na once na magkaroon na po tayo ng UNX NFT doon nga po sa pag-pledge ng ating mga CBIT, then mama-maximize po natin yung CBIT utility and flexibility. Okay? At saka, it will support UNX growth and C1 ecosystem expansion. Kasi nga po ay, siyempre ay iboburn kasi yon, iboburn po yung CBIT natin para maging UNX NFT. At siyempre ay ano po yan, magbabawas po yung supply. Okay, so yan po yung magandang opportunity para sa atin, especially nga po yung mga kakaunti lang yung Corbit tapos ang tagal pa nang antayin bago ma-stream lahat. So ito po yung chance kung gusto nyo po na ma-convert na siya ng lahat. Ng lahat. Kung gusto nyo lahatin na, sige lahatin nyo na. Then sabi dito, why pledge your CBIT token? Bakit daw po natin ipipledge? Bakit daw po natin isasacrifice yung ating mga CBIT into UNX NFT? Sabi dito, gain immediate access to UNX ecosystem. Once na magkaroon ka na ng UNX NFT, ay magkakaroon daw po tayo ng immediate access, agad-agad na access doon sa UNX ecosystem. Then unlock exclusive features, support a highly scalable global trading platform, and aligns with C1's envision future of building towards a more decentralized network economy. Kita niya ha? Yan po yung advantage. Pag sinacrifice natin o kinonvert natin yung ating mga CBIT into UNX NFT. So ipapaliwanag po yan ng kasi medyo malalim po talaga ito, medyo malalim po talaga yung mga word na ginamit, pero yun nga sabi nga ni Sir Chris ay dahan-dahan maintindihan nyo rin. Then sabi kaya dito growth, access and opportunity, access, growth, opportunity. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Okay. So papasok na po tayo dito. Yan. Ito na po yung pag tayo po ay nag-pledge o nag-swap, nag-convert ng ating CBIT, yan po ay magiging NFT na po yan. UNX NFT. Ayan. Kaya ito na po yung paggagamitan sa kanya. NFT utility. So, the UNFT utility will access UNX staking pools with stable coin, rewards, and referrals. So, dito kasi magkaiba. Yung ating C-Link wallet, ang mga makukuha po natin doon na mga reward, pag sa pag-i-stake natin, ay CBIT din. Pero ito kasi ay isang separate model. Kasi nga po ay may sarili siyang platform itong UNX platform na ito. Kung kaya once na in-stake na natin yung ating mga UNX NFT ay stable coin po yung reward na makukuha. Ano ba yung mga stable coin? USDC, USDT. At sa mga referrals, pag nag-refer po tayo ng ating UNX sa mga kaibigan natin ay stable coin din po yung makukuha natin. Yan po yung nakalagay dyan. Then, eligibility for exclusive events on UNX. Siyempre, may mga events po yan na mangyayari. Kaya eligible po tayo once na tayo ay meron tayong mga UNX NFT. Then, priority whitelisting for AI future UNX initial exchange offering. Tayo rin po yung priority once na nagkaroon po ng UNX initial exchange offering. Tayo rin po yung mauna. Then exclusive private invite for UNX token launch. Magkakaroon din po ng UNX token. Di ba? Lahat naman halos ng mga crypto wallet ay meron pong sariling token kagaya po ng Binance, may BNB po siya Yung YRX may YTX siya.
yung Bybit, meron din po siyang sariling token. So pag nag-launch po yung sariling token din po niya, yung UNX token na yan, ay may kakaroon tayo ng exclusive private invite. Okay? Then tradable on the secondary market post-launch. Ayan. So, dahil magiging stable po siya at tataas po ng tataas yung value nito, ay pwede din daw po natin siyang i-trade sa secondary market post-launch yung ating UNX NFT. Alam naman po natin na limited lang po ang supply nito. Mamaya titingnan nyo kung ilan lang po yung i-burn dito. Meron po yung burning mechanism kasi. How the pledge works? Paano daw po mag-work yung pledge? So step 1, pledge CBIT on C-Link wallet. Meron siguro tayong pipinuting button doon sa ating C-Link wallet with option to choose from. Ayan, may option po na ating pagpipilian doon. So antayin na lang natin kasi ito pong pledge na ito ay ilalans na po next week. Next week, early next week, sabi na Sir Chris, kaya ilang araw na lang. Then step 2, receive NFT once pledge is complete. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo, once na na-burn na natin yung ating CBIT into NFT, UNX NFT, marireceive na po natin yung UNX NFT. Then step 3, use NFT to access UNX staking pools. Okay, imagine mo, gagamitin natin yung UNX NFT para ma-access natin yung mga staking pools din po sa loob ng UNX exchange. Kasi iba po yung staking natin sa C-Link wallet, iba rin po yung staking natin sa UNX exchange. Kasi i-stake din po natin yung mga UNX NFT natin doon. Okay ha? Then step 4, claim rewards quarterly from quarter 4 to quarter 1, 2020. So, once na na-stake na po natin yung ating mga UNX NFT, ay mag-i-start na po tayo maka-claim ng reward by October, starting October this year. Yan po yung sabi ni Sir Chris. Kung kaya dapat marami tayong ma-convert kasi unahan po ito kasi po lang po ito. Ito na po yung kung ilang CBIT ang i-burn dito para magkaroon ng UNX NFT. So token burn enhancing value. Yan, makikita nyo 25% of the maximum supply of our Corbit, which is 10 billion po yung maximum supply natin, 25% po doon ay nakalaan para po i-burn na maging UNX NFT. Makikita niyo po. So ibig sabihin 2.5 billion CBIT ang nakalaan. Kung kaya ang sabi ni Sir Chris, unahan kasi gusto natin maging pioneer dito kasi siyempre alam naman po natin na ang NFT ay sa future value po niyan ay tumataas po yan. Kung kaya siyempre gusto nating makauna para po mababa pa yung price niya, nakapag-convert na tayo o nakapag-burn na tayo ng ating mga Corbit token into UNX NFT. So 2.5 billion at ang sabi ni Sir Chris ay mauubos itong 2.5 billion nito within 2 months. Within 2 months time. Kung kaya yan po yung timeline natin para po tayo makapagparami ng UNX NFT. Okay ha? Then, mangyayari sa kanya reduction of supply to increase scarcity. So dahil po meron na po tayong circulating supply, ng CBIT na 1.5 billion nasa labas. Yun po yung nasa labas na, pero almost 1 billion po doon ay naka-stake. Kaya kukunti po yung yung mga available na Corbit for exchange talaga kasi naka-stake. Then yung 2.5 billion na i-burn
ay ibig sabihin ay 4 billion na. 4 billion na po kasama po ito. Pero ito po kasi ay mababurn, mababawasan kasi. Ibig sabihin mababawasan yung supply ng ating CBIT. Yung maximum supply mababawasan siya ng 25%. Kaya ang laki ng mababawas, 2.5 billion. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng scarcity. Kasi yung nga, lagi kong sinasabi sa inyo, ang cryptocurrency ay true supply and demand. Habang lumilit po yung supply niya, tumataas yung demand, yun na po yung tataas po yung presyo niya. Kagaya nga po ng Bitcoin, di ba? 21 million lang po yung maximum supply ng Bitcoin at kakaunti na po yung circulating supply kasi nga yung iba ay binili ng mga billionaires sa mga millionaires, kaya ganun siya kamahal. Umabot na po ng 5 million pesos ang isa. Grabe yun. Then supports long-term growth of UNX and CBIT. Ayan. Diba? Kita nyo? Dahil nga po, nagkakaroon ng scarcity, siyempre, tatas ang value ng UNX at saka ng CBIT. Ayan, ano po yan? Token na po yung parehong yan. Pag nag-launch na rin po yung next token, so maghihilaan po yan, pataas. Then aligns with CBIT deflationary model. Pinaliwanag din po yan, pero yung nga po medyo malalim nga po. Sabi ko nga sa inyo, medyo malalim ng konti, kaya yung iba, yung naintindihan lang natin yung pwede nating maipaliwanag, okay, sa Tagalog. Okay, pero sa English naman ay kompleto naman po yung paliwanag ni Sir Chris, kung mapapanood natin yung record. Okay, next. Ito na po yung UNX ecosystem. Ayan. Your platform. So ayan, ang sabi po ni Sir Chris, once na maubos na po yung pong yung pong 2.5 billion ay agad-agad na pong isusunod po yung exchange. Okay. Then pwede na po tayong mag-trade. I-trade na po natin yung CBIT sa top 20 cryptocurrency na binanggit. Then staking, pwede na po tayong mag-stake ng ating mga UNX sa NFT pag na-convert na po natin mga CBIT natin. Then early access din po tayo doon sa initial exchange offering, okay, yung IEO. Then community C1 leaders at marketplace launchpad. Okay. So yung pong ating UNX NFT, siya po ay under ERC-71, kaya tradable po siya on the secondary market. Ayan. At ang maganda sa kanya, ang maganda po ngayon, sabi ni Sir Chris, ay nagsisimula na po yung bull run. Kaya tinatiming po talaga nila yung ating launching ng exchange dito sa bull run, at magsisimula na po ngayong July daw po yung mararamdaman yung bull run talaga, na it will last for a year. Kaya maganda po na makapagsimula na tayo na makapagparami ng Corbit. Kung hindi pa kayo nagpaparami ng Corbit, simulan nyo na po ngayon kasi magsisimula na po yung bull run. At ang maganda sa kanya, bago po siya i-launch, meron na pong nakaabang na 20 company. Gusto nila na pag nag-launch yung ating UNX exchange, gusto nila makasabay din. Ayaw nilang, siyempre gusto nilang makauna din para po siyempre makilala din yung company nila, kasi nga po ang laki nga po ng member base natin. Kung kaya talagang magkakaroon po talaga ng demand yung ating Corbit, tapos ibo-burn pa yung ibo-burn pa yung 2.5 million, 25%. Di talagang pag-aagawan po yan, yung circulating supply. Tapos naka-stick pa po yung almost 1 billion. Kung kaya ay talagang grabe po yung magiging impact po niyan. At sa marketplace po, alam naman po natin
na pag mayroon tayong NFT collection, gaya ng sinasabi ko sa inyo, kung long term po yung mindset natin, na halimbawa, sabihin na natin na 1:1 ratio po yung conversion, hindi pa po natin alam. Halimbawa, kasi 0.05 ngayon po ang ating CBIT, ang kanyang price. Sa loob pa lang po yon dahil hindi pa nakalabas. At ganun din po yung magiging price ng ating UNX NFT pag na-burn na po natin yung sipit natin. At siyempre, pag long term po yung mindset natin, alam natin na soon ay magkakaroon po ng demand ito kasi nga po may maximum supply lang po siya, no? Yung UNX NFT na yan. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng malaking demand, tataas po ng tataas yung value niya. Kaya nga sinasabi ni Sir Chris, nasa inyo yon kung gusto nyong i-stake, gusto nyong mag-exchange, o gusto nyong ilagay muna sa stable asset na alam natin na tataas ang value, at makikinabang tayo ng malaki once na tumaas yung value. Okay ha? Yun po yung sinabi po dyan. Then next, compliance and security. Ayan, so alam naman po natin na dito sa Europe talaga ay mahirap makapasok sa ano po doon sa rules and regulations ng mga cryptocurrency at saka ng mga NFT. Kung kaya mapapansin nyo po ay nawala na po yung Binance. Ibig sabihin, siguro hindi niya naipasa yung requirements kasi kailangan kasi tayong dumaan sa MiCA regulation. Yan po yung isang mahigpit pagdating sa QIC AML o AMLA. Kailangan maipasa mo yung requirements doon sa MiCA regulation dito sa Europe at naipasa po yan ng ating C1. Kung kaya ay pwede po tayong mag-operate po dito sa Europe at sa iba pang mga bansa. Then, kailangan kasi ng global compliance framework for NFTs din. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Meron kasing mga compliance na kailangang sundin. Pag ikaw ay maglalabas ng iyong NFT, especially sa bansang nasasakupan mo o nasaang bansa ka man, para ka maka-access sa mga cryptocurrency, tsaka mga NFT, tsaka mga wallet, kailangan ay naka-comply siya sa mga requirements. Then audited smart contracts on ceiling chain. Ayan. So, ino-audit din po yung smart contract na ating ceiling chain kasi nga ay nakapasa nga po tayo na magkaroon ng sariling blockchain which is the ceiling chain. Kaya makikita nyo po yung pinost ko nakarang araw ay meron na po tayong almost million transactions daily po doon. Sa ating ceiling chain. Yan, pwede nyo pong explore yan, ceiling chain explorer. Makikita nyo po doon yung galaw ng ating CBIT doon. Then align with MiCA regulations. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, MiCA regulations na mahirap pong ipasa dito sa Europe. Pero dahil nga po ay kinomply po ng ating C1 yung mga requirements para makapasa, kaya pasado po tayo. Okay ho, kaya po ay freely po tayong makapag-operate dito sa Europe. Okay ho, yan po yung isa sa pinakamahalaga which is hindi nga po nakapasa yung Binance. Sayang, yung Binance ay sikat na sikat pa naman dito dati. Ayan. Then next, timeline to launch. Ito na po yung importante, timeline to launch. So quarter 4 2024 building and audit. So binid muna nila in-audit yung ating UNX exchange para po ay para po yung proseso ay maging smooth na pag nag-launch na siya. Then quarter 3, ito na nga po, nasa quarter 3 na tayo, ceiling chain launch and pledge system testing. So next week na po ito yung sa pledge. Kaya abangan nyo po yung mga news dyan sa ating back office dahil siguradong magbibigay po sila ng news dyan at magpapatawag po uli ng meeting by next week, sabi ni Sir Raj.
Ayan. So quarter 3 UNX launch. Ito na, ilalunch na po yung ating UNX between July, August. So mauna na nga po na makaka-access po yung mga top leader this July. Then quarter 3 to quarter 4, NFT features active na po. NFT features. Yung ating po once na naubos na po yung pong maximum supply na 25% na i-convert o i-burn into NFT, UNX NFT, ay magsisimula na po yung pag-i-stake natin ng UNX NFT sa UNX exchange. Okay ha? At doon na po tayo magsisimulang maka-receive ng stable coin reward starting October po. Okay ha? Yung nakita natin kanina. Then, your role as a leaders. Ano ba ang role natin as a leader? Ano dito? So, we need to educate now our team, yung mga hindi pa po nakakaalam tungkol dito. Kailangan po ay sabihin na natin sa kanila before it will launch next week. At siyempre, kung may mga prospect tayo, mga new members, ay i-share na rin po natin itong magandang opportunity na ito na binibigay sa atin ng C1. Then promote Sealink Wallet, set up with KYC. Importante po na once na kayo po ay may Sealink Wallet na, need po mag-KYC kasi in the future talaga kakailanganin po yan pag tayo po ay mag-exchange ng ating mga Corbit sa UNX exchange at sa other crypto wallet. Then share UNX vision and benefits, kung ano po yung vision na nakita natin kanina ng UNX, long-term benefits po sa mga members, Then yung benepisyo na makukuha natin. Drive early participation. Ayan, kaya gaya ng sabi ni Sir Raj, dahil po ay 25% po yung i-burn lang, kailangan po ay makauna na tayo doon. At yung nga po sabi ni Sir Chris, bago makapasok lahat ng mga C1 members, yung mga makakapanood nito at saka yung mga updated sa bagay na ito, ay 2 months po yan. 2 months po yan na mauubos yung 25% o yung 2.5 billion na Corbit na i-burn into UNX exchange, UNX NFT. Okay ha? Then next step, schedule team training sessions. Kaya itong ginagawa natin ay tayo po ay nagsasacrifice na mag-record ng mga update na nalalaman natin, at minsan nag-zoom po kami nila Coach Danny, Coach Anton, pag free kami, Then pledge with Sealink Wallet, doon po kasi magkakaroon ng push button doon sa Sealink Wallet natin para po tayo makapag-pledge papunta po sa UNX exchange. Follow C1 updates on X. Yan po yung ating pong channel sa X. Yan po yung dating Twitter. At C1 Official. Yan, type nyo po yung at C1 Official at nandun po yung mga update din po. Then prepare for quarter 3, 2025 pledge launch, which will happen next week na po yan. Okay ha? Then ito pa po yung additional dito. Yun po yung additional dito. So ito po yung pinaka-summary. CBIT pledge begins next week, sabi dyan. The CBIT pledge program is set to begin next week. Here's what you need to know. Unvested CBIT tokens can be pledged and converted into UNX NFT. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. 8 years po yan na bago po natin, yan po yung schedule para makuha natin lahat ng mga token natin sa streaming. So pwede nyo na pong i-convert para hindi na kayo mag-antay ng 8 years o ilang taon po yan bago makuha ninyo yung mga Corbit ninyo. Pwede nyo na pong i-pledge at ma-convert into UNX NFT. These UNX NFTs will be staked, and in return, they will generate rewards in stable coins such as USDC and USDT. Nakita nyo po? Iba po yung reward natin makukuha dyan. USDC or USDT po, yung reward na makukuha upon staking po sa kanya.
A total of 2.5 billion CBIT from the 10 billion maximum supply is targeted for conversion into UNX NFTs for targeted for two months po ito, in 2 weeks. 2 months starting next week. 2 months po yan. Na targeted na maubos po yung 25% maximum supply ng Corbit natin. After the CBIT pledge phase is completed, estimated to last for two months nga po starting next week, the UNX exchange will officially launch. Ayan. Officially launch na po. Pero sabi po ay within this month na po yung ito pala ay after the CBIT pledge phase is completed. Phase pala yan, iba po yung supply po doon, phase. So yung nga po sabi ni Sir Chris nga, within this July din po ay magsisimula na po yung UNX exchange natin. This will allow CBIT and IXT. Ayan, kasama po yung IXT natin kasi tinanong po yan kung yung ating IXT ay tradable din po ba sa UNX, at sinabi ni Sir Chris na yes, to be traded and paired with top 20 global cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, Polygon, XRP, BNB, etc. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na iti-trade na po yung ating Corbit token into the top 20 cryptocurrency. The CBIT pledge feature will be available directly through the C-Link wallet once the CBIT pledge starts. Okay ha, doon po natin makikita nga yung ating pagko-convert ng ating CBIT into UNX NFT. This marks a major milestone in the CBIT ecosystem, and UNX exchange offering both stablecoin rewards and stronger CBIT token demand ahead of exchange listing after the UNX. So yun po yung ating napakagandang update na pinag-usapan namin nung Thursday together with the top leaders. Kung kaya ay samantalahin na po natin mga kapatid na ma-convert yung ating mga CBIT, especially yung nga po yung mga antagal na antayin, yan po yung chance niyo. Pero yung nga po na nasa inyo po yun, kung gusto niyo pong yung iba ay streaming pa rin o kaya naman ay staking, i-stick niyo po yung na-stream, o kaya naman ay magko-convert po tayo ng ating CBIT into UNX. Aking gagawin ko po lahat 'yon. Para po naka-divide po yung Corbit ko, Corbit ng family ko. So again, thank you po sa lahat ng mga makakapanood nito. Pasa niyo po ito, recorded po itong ating pinag-usapan na ito. Hanapin niyo lang po yung Team Spartans International YouTube channel at doon niyo po makikita niyan mamaya pag ito po ay in-upload ko na po sa YouTube yung recorded natin na Tagalog presentation. Okay ha? Again, thank you po at kita-kita po tayo sa mga next na mga updates natin. Ngayon po mapapadalas na po tayo mag-update ngayon kasi nga po ay malapit na po yung mga inaantay natin, especially yung exchange. Excited na po ang lahat dyan sa exchange na yan. And of course yung pong ating pong pledge, conversion ng ating CBIT into UNX NFT. Again, see you again next time and God bless you all. Kita-kita ulit tayo next time. Bye-bye.